Isa pong breaking news ang gumulantang dito sa crypto community kamakailan. Si Ripple at si Coinbase, dalawang matitinik at sikat na personalidad dito sa mundo ng digital assets, ay opisyal na pong kasali na ngayon sa isang malaking project ng gobyerno ng California. Ang project na ito ay tinatawag na California Breakthrough Project na pinangunahan mismo ni Governor Gavin Newsom. Ano nga ba ang layunin ng project na ito? Paano ito konektado sa teknolohiya at bakit po mahalagang bahagi dito ang crypto? Kaya yan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang layunin ng California Breakthrough Project? Ang California Breakthrough Project ay isang makabagong inisyatibo na layuning gawing mas efficient ang mga proseso sa gobyerno ng California. Sa simpleng salita, gusto nilang alisin ang bagal, kalituhan at hindi maayos na sistema sa serbisyo publiko sa pamamagitan po ng paggamit ng AI, tech innovation at syempre blockchain technology. Ang grupo na bumubuo ng task force na ito ay hindi po basta-basta. Kasama dito sina Ripple, Coinbase, MoonPay, pati na rin ang iba pang higanteng tech companies gaya po ng Instacart, Snap at saka Anduril. Ang unang pagkikita po ng grupo ay ginanap sa mismong headquarters ni Ripple sa San Francisco nitong June 2025. Bakit po isinasali ng gobyerno ang mga private companies gaya ni Ripple at ni Coinbase? Ang ideya po ng project ay simple pero makapangyarihan. Kung paano makakatulong ang innovation mula sa private sector tulad po ng blockchain para mapaganda ang serbisyo ng pamahalaan. Ang mga company tulad po ni Ripple na matagal nang nagbibigay ng mabilis na cross-border payments gamit ang blockchain ay may napakalaking karanasan sa efficient na daloy or flow ng digital transactions. Si Coinbase naman ay may malawak na kaalaman sa regulatory compliance, lalo na po sa pagtutugma ng crypto innovation at batas. Sa madaling salita, ang gobyerno po ay humihingi ng tulong sa mga taong talagang may hands-on experience sa mabilis, transparent at saka secure na technology. Paano po gagamitin ng project ang AI at blockchain sa gobyerno? Bagamat wala pang eksaktong detalye kung paano po gagamitin ang blockchain, sinabi na ang project ay magfo-focus sa streamlining ng proseso, pagsasaayos ng serbisyo at paghahanap ng mga solusyon sa delays at inefficiencies sa loob ng gobyerno. Ibig sabihin nito, posible nating makita sa hinaharap ang mga serbisyo tulad po ng pagbabayad ng buwis, pagkuha ng permits at pagproseso ng dokumento na isinasagawa sa pamamagitan po ng digital at saka automated platforms. At dahil kasama dito ang mga blockchain experts, hindi po malayong magamit din ang decentralized systems para sa transparency at saka fraud prevention. May kinalaman ba dito ang bagong batas na AB 1052? Oo, napakalaking koneksyon nito. Bago pa man i-launch ang project, ipinasa po ng California Legislature ang AB 1052. Isang batas na nagbibigay po ng malinaw na guidelines at regulasyon para sa blockchain at digital assets. Ang batas po na ito ang posibleng maging daan para tuluyang yakapin ng estado ang crypto at blockchain bilang bahagi ng legal system ng gobyerno. Kaya hindi lang ito token gesture, kundi isang seryosong hakbang para gawing legit at legal ang paggamit ng crypto-related tech sa gobyerno. Ano po ang magiging epekto nito sa mga residente ng California at sa mga negosyo? Kung magiging matagumpay po ang project na ito, malaki po ang posibilidad na gumaan ang transaction sa gobyerno.
Mas madali po ang pagkuha ng permits, mas mabilis ang pagproseso ng mga dokumento, at mas ligtas ang data ng publiko. Para sa mga negosyo, ito rin ay good news. Dahil sa mas efficient na system, mababawasan po ang red tape at corruption at mas magiging open ang California sa mga bagong tech startups, lalo na sa crypto space. Ano naman po ang connection nito sa Crypto Week sa Amerika? Ang timing po ng project ay sakto rin sa Crypto Week sa US, kung saan maraming lawmakers ang pag-uusapan ang mga panukalang batas para sa stablecoins at saka market structure. Kaya ang project na ito ay maaring maimpluwensyahan ng mga national level na developments sa crypto regulation. Kung positibo po ang kinalabasan ng Crypto Week, tiyak na makikinabang din ang California Breakthrough Project at kabaliktaran din kung masyadong higpitan ang crypto sa federal level. Ngayon, para naman po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang balitang ito ay isang positive signal. Ipinapakita nito na kahit sa antas ng gobyerno, unti-unti nang tanggap ang crypto bilang solusyon sa mga real-world problems. Hindi na lang ito speculative asset, kundi isang functional technology na kayang tumulong sa mga sistemang pampubliko. Sa hinaharap, kung ganitong modelo ng crypto government partnership ay gagayahin ng ibang bansa, posibleng ang Pilipinas din ay sumunod, lalo na kung mapatunayang epektibo ito sa California. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ito ay isang milestone hindi lang para kay Ripple at Coinbase, kundi para po sa buong crypto industry. Ang paglahok po nila sa isang state-level project ay nagpapakita na seryosong kinikilala na ang kakayahan ng blockchain sa totoong buhay. Hindi po ito hype, hindi ito NFT lang o play to earn lamang. Ito ay tunay na application ng crypto sa gobyerno at serbisyo publiko. Sa panahon ngayon na marami pa ring nagdududa sa crypto, ito ay isang malakas na mensahe. Crypto is here to stay and it's growing up. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.